Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, November 7, 2024. Si Typhoon Marce ay patuloy nga po itong lumakas at ito nga po ay tinataglay na yung lakas na 155 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na nga po yan na abot ng 190 km per hour. Bumagal nga po yung pagkilos pa rin ni Bagyong Marce at ito nga po ay posibleng yung pinakasentro niya na idadaan sa coastal water ng Santa Ana, Cagayan at ng Claveria at dito nga po sa may parte ng Ilocos region. At nakataas na nga po dyan yung storm wind signal number 4 kaya iba yung pag-iingat nga po sa ating mga kababayan. Dahil nga po mapaminsala itong si Typhoon Marce. At makikita nga natin mamaya sa ating advanced weather forecast yung mga kasunod na naman ito na panibagong sama ng panahon. Dito po sa ating satellite image, makikita nga natin yung lawak ng kanyang diametro at umaabot na nga po dyan sa may eastern section ng northern Luzon at ito nga po ay nakaka-apekto na sa may parte ng Cagayan, Tuguegarao at maging sa parte ng Aurora. Sa mga oras na ito ay hinahambalos na nga po sila ni Typhoon Marce. Kasama po dyan ang extreme northern Luzon. Dito naman po itinaas ng bagong Pag-asa DST ang storm wind signal number 4. Dito nga po sa northern portion ng Cagayan, storm wind signal number 4 po dyan. At pati po dito sa may eastern section ng Babuyan Group of Islands. And storm wind signal number 3 naman sa may parte ng Basco Batanes, sa may Apayao, dito po sa northern portion ng Ilocos Norte, at signal number 3 din po sa Cagayan, at signal number 2 naman sa may Abra, Kalinga, Isabela, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, Ilocos Sur, at signal number 1 naman sa may La Union, Benguet, southern portion ng Ifugao, Nueva Vizcaya, southern portion ng Isabela, Quirino, Aurora, northern portion ng Nueva Ecija, Pangasinan at Zambales. Diyan po nakataas yung storm wind signal. At ito naman po yung pinaka-latest na forecast track ng bagong Pag-asa DOST. Halos hindi na nga po sila nagkakalayo. Halos parehas na yung forecast track prediction ng European Center at ng bagong Pag-asa DOST at hindi nga natin na-rule out yung posibilidad na magkaroon niya ng landfall scenario somewhere dito nga po sa may parte ng Pamplona or dito nga po sa may Claveria. At iba yung pag-iingat nga po sa ating mga kababayan dahil makikita naman natin yung kanyang cone of uncertainty ay ito nga po ay posibleng bumaba pa kung sakaling lalakas yung high pressure area or ito ay posibleng bahagya pang umangat. Dito naman po sa forecast prediction ng European Center, dito nga po mapapansin nga natin yung kanyang pinaka sentro ay dito po yan dadaan. Dito po yan dadaan sa may parte ng coastal water ng Santa Ana, Cagayan. Ito nga po ay posibleng nga po mamaya pong alas 8 ng umaga, mas ramdam na nga yung lakas ni Typhoon Marce. At pagkatapos po niyan, posible nga po magkaroon niya ng landfall scenario kung sakaling magbago po yan ay bahagya bumaba sa parte po ng Claveria or ng Pamplona. At pagkatapos po ay dediretso nga po yan dito naman sa may parte ng Ilocos region at lalabas na po yun ang pinaka-landmass ng ating bansa. Pero sa ngayon, yung pinaka-forecast track niya ay puro sa coastal water lang po yung tsansa ng kanyang pagdaan. Pero apektado nga po niya na ang malaking bahagi ng Northern Luzon at pati ang extreme Northern Luzon. Posible nga rin po dyan yung storm surge kaya iba yung paghahanda nga po para sa ating mga kababayan.
At dito naman po ay naka-intense to torrential rainfall po tayo, no, na posibleng umabot ng 200 mm sa Cagayan, Apayao, Ilocos Norte. Heavy to intense rain naman po o 100 mm to 200 mm sa Batanes, Ilocos Sur, Abra. Moderate to heavy rain naman po sa may Kalinga, Pangasinan, La Union, Benguet, Isabela, and Mountain Province. Ito nga po ang ngayong araw, ito po yung ating posibleng asahan. Bukas naman po, November 8, asahan naman natin, no, na sa Ilocos Norte, mataas ang tsansa ng pag-ulan na aabot nga po, no, posibleng umabot hanggang 200 mm o mas mataas pa. At sa may parte naman ng Ilocos Sur, Apayao, Cagayan, heavy to intense rain po tayo dyan to 100 mm hanggang 200 mm. Dito naman sa may parte ng Kalinga, Pangasinan, La Union, Benguet, Abra, Batanes, Mountain Province ay posible naman moderate to heavy rain naman po tayo dyan. Posible pong umabot, maglalaro po yan sa 50 to 100 mm yung posible nating ulan na mararanasan. Ito naman po, no, yung ating advanced weather forecast. Mapapansin nga natin, paglagpas nga po niyan ni Typhoon Marce, asahan naman nga po natin meron yung panibagong kasunod, no. Ito po ay possible tropical depression hanggang tropical storm category, at kung saan nga yung dinaanan ni Bagyong Marce, no, posibleng sundan nitong panibagong posibleng sama ng panahon. Pagkatapos po yan, meron pa po tayong isa pang sama ng panahon na posibleng pumasok sa ating bansa, at sa ngayon nga po possible to as low pressure area or possible tropical depression yung kanyang magiging scenario o yung kanyang categorize. At bukod nga po dyan, meron pa po yung isang posibleng kasunod. Ito po possible low pressure area po, no, pero hindi natin rule out yung posibilidad na mag-intensify siya into tropical storm category. Posible naman po yan na rather tropical depression category. At posible naman itong huli na posibleng papasok sa ating bansa ay mapapansin natin, no, possible po siya sa may parte ng Bicol region or ng Visayas. Pero again, inuulit natin na itong advanced prediction ng European Center, malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin kung ano nga ba yung mga posibleng magiging senaryo nito, yung posibleng sunod-sunod na sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Para po sa ibang lugar pa na nakataas sa storm wind signal, nasa description nga po natin yung pinaka mga lugar na mas makakaranas pa ng malalakas na pagbugso ng hangin at pag-ulan. Mag-iingat po tayo mga kababayan para po dito sa Typhoon Marce. God bless po sa ating